Market is up by 1.44%. Dito and MM, ayaw magpaiwan. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Tuesday edition. Yan po ang pagkukwentuhan natin dito sa tambayan. Malaki-laki ang inakyat nitong market at syempre, yung dalawang nakatandem ay ayaw namang magpaiwan. Ay tara po, pagkukwentuhan natin yan after this short prayer. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen. Amen. So mga titos and titas, yung napadaan lang po dito sa ating channel, ito pong TVC ay channel about the stock market na kung saan ay sinishare po natin yung ating 13 years of experience, yung mga pains and gains in trading yung bull and bear market, mga titos and titas. Kaya kung magustuhan ninyo itong tambayan natin, ay huwag nyo kalimutang i-click yung subscribe button at isama nyo yung sana all sa notification bell dahil every Monday to Friday nagkakaroon kami ng online live, tambayan, yung live stream ng 9:20 AM para matawag kayo pagka game na dito sa ating tambayan, mga titos and titas. Pero hindi ito ang simula, mga titos and titas. Para makahabol kayo, gumawa na kami ng starter kit. Yan. Yung playlist na yan, pagkatapos itong video na to, halimbawa nag-enjoy kayo dito sa tambayan at nakita nyo mukhang medyo makabuluhan naman, ay pwede nyo puntahan yung starter kit na yan at nandyan kasi yung mga basic principles and foundation na shinare natin dito sa mga Titonatics para makatulong po sa kanila kahit papano sa journey nila dito sa stock market. Ayan pero syempre kung kayo naman ay nagmamadali na dahil katulad nga nitong market nagmamadali, up na naman yung dito at yung MM ayaw magpahuli. Wag na rin kayo magpahuli, Pwede naman may shortcut yan ano ang shortcut? Ito. Yan, cold hard truth about stock trading. Yan ay webinar, This coming Friday na yan. Holiday yan dito sa Pilipinas. Ay August 21, 5 PM this coming Friday. Walang pasok, walang tambayan. Diyan tayo tumambay, magkita-kita tayo, sabi nga ni Tito Jesse Livermore, the stock market is never obvious. It is designed to fool most of the people most of the time, Kaya kung nagtataka kayo kung bakit pagka bumibili kayo ng stock ay bumababa at pag nagbebenta kayo ay tumataas naman, it is because, meron kasing psychology itong market na iyon nga through our experience yung 13 years na na-discover natin kung paano ba mag-isip yung market kasi hindi siya yung common na pag-iisip kung ano yung pinag-iisipan ko, ano yung nababasa natin sa libro, yung katulad halimbawa sasabihin sa libro, sige, average down, sunog na, average down pa, dito sa ating tambayan ang tinuturo natin ano ba mga solid Titonatics? Ang tinuturo natin is yung average up, di ba? So yan yung mga ilan sa mga principles na i-share natin dyan sa webinar na yan this coming Friday. So kita-kits po tayo mga titos and titas. Yung link po ng registration ay nasa video po na to, nasa description. Okay, ayan mga titos and titas Bago lang tayo formally mag-start, Talagang formally, parang nakakurbata tayo niyan, Gusto ko lang pasalamatan lahat ng solid Patreonatics natin na sumusuporta dito sa ating tambayan dyan sa patreon.com/TitoVlogs eto nga, nadagdagan na naman sila at ayaw magpahulit, kakaubusan na nga naman ng upuan ay salamat po Tita Elaine, Tito Glenn and Tito JNX. Ayan, salamat po sa inyong pagsuporta po dito sa ating tambayan. At sana po makatulong po tayo dito sa journey nyo dito sa stock market. At syempre gusto ko ring i-shoutout, nagpapa-shoutout sino? Tito Michael Rocha, shoutout sa iyo Ayan nagpapa-shoutout po so yan po ang ating market summary. Hindi mo pala. Intro pa lang pala yan. Ito yung market summary natin. Kala ko tapos na ito po, maganda ang performance ng market natin, for the past 2 days, mga titos and titas. Kung matatandaan ninyo, yesterday, sinabi natin, ay nakakadalawang here comes the hammer na Friday hammer, tomorrow hammer, yesterday hammer din. Sabi natin, magandang pangitain. Eto nga,
No, binigyan nga tayo, up tayo ng 1.44 points. Maganda, maganda, no? Ang atin pong value turnover is 5.96 billion, ano, mga titos and titas. Normal, no? Normal 'yan. And meron pa rin tayong foreign selling na 229 million. Mas kokonti ho compared do sa mga previous days, no? Mas marami nga lang tayo ngayong advancers. Syempre, tinambakan ngayon ang mga losers natin. Aba, mga titos and titas, ano? Ang isa lang po ang sector natin na merong net foreign buying, yung holding sector. The rest ho is foreign selling. So this indicates po na continuously ay lumalabas yung mga foreigns po sa atin, mga titos and titas. Ay tara, pasok natin, ano? Yan ho yung market summary. Papasok natin yung ating mga tabalites. Unahin natin itong galing sa Manila Bulletin. Eto nga, stock rise with return to GCQ. Ayan, mga titos and titas. Sinabi nga dito, no, may nagtanong sa atin nun yung dito sa Ask Tito Vlogs natin, ano ba mas matimbang, yung return to GCQ or ghost month? Obviously, no, the market has spoken. Parang sabi niya, ay hindi, wala nang ghost month. Parang ganun na ibig sabihin ng market, no, mga titos and titas. Kanina sa tambayan ho, may mga nagko-comment nga no, nasa ghost year na tayo, mukhang hindi na tayo magkakaroon ng ghost month. Again, no, we just listen to what the market is doing. Yan ho ang trabaho natin as traders, ano, mga titos and titas. Hindi ho tayo pwedeng kumontra dito sa market kasi nga siya nga lang ang laging tama, mga titos and titas. So ano ginagawa niya? So mamaya sisilipin ho natin sa chart, ha. So maganda, no, maganda yung performance dahil nga dito sa ina-anticipate nila na dahil nga sa ginawang GCQ na ulit tayo. Next balita po, galing naman sa Inquirer, BSP sees spike in Pinoy's owning financial accounts. Aba, maganda rin ito, no? Yung development po na to. In a statement, the BSP said the share of adults who own accounts climbed to 29% in 2019 from 23% in 2017. Okay? Ownership of an account held in a formal institution such as bank, electronic money issuer or microfinance institution is a basic indicator of financial inclusion, mga titos and titas. Yan, yan ho yung isa sa mga goal, no, ng ating mga economist is yung sabi nga ay yung financial inclusion. Bakit importante, no, na halos lahat dapat ng ating mga kababayan ay merong account, no? Bakit? Kasi ho ito lalo na kung kayo ho ay gumagamit ng mga electronic ways of transferring or paying, no, yung inyong services or products, mga titos and titas. Pagka mas marami ho kasi na nandyan sa ganyang ang pumasok sa ganyan, ano, mas bibilis ho yung flow ng transaction sa atin Ito sample na lang, ano, mga titos and titas. For example, ikaw, no, ngayong panahon ng online, di ba? Pagka bumibili ka sa online seller, for example, nakita mo, bumibili ka sa online seller, tapos tinanong mo, paano ho ba ako magde-deposit? Paano ko ba bayaran? Ay, hindi po, COD lang po tayo, cash lang po tayo. Most likely, hindi ka na makikipag-transact. Okay, di ba? So, pero, halimbawa, sinabi sa'yo, hindi, pwede ko GCash. Ang bilis, di ba? Ang bilis. Bayad kagad. Yun po, ganun po. Kasi, yung mga, pag nalilimit ho, no, yung ating options, no, to pay, minsan nasasayang yung transaction. And ibig sabihin ho niyan, syempre, yung nababawasan yung pag-ikot ng pera sa ating economy. Alam nyo naman ho, ang economy, nabubuhay yan doon sa pag-ikot, pag-circulate ng pera. Yan na, mga titos and titas. Kaya magandang development ito, pero sinasabi rito sa news na to, kulang pa. No, sana mas marami pa, no, na mga titos and titas natin na makasali dito nga sa financial inclusion. Okay, next balita po. Galing sa Philippine Star, remittances recover from pandemic impact in June. Another good news, another good news. Money sent home by Filipinos overseas snapped a 3-month downtrend in June, helping narrow the 6-month contraction as countries around the world start reopening their economies from coronavirus pandemic-led lockdowns. Cash remittances scores through banks jumped 7.7 annually in June to 2.45 billion. Aba, kita mo nga naman, ano. Ito ho, no, surprisingly ako nagulat din no, nung nabasa ko tong balita na to. Sabi ko ba magandang balita ito, no. So ibig sabihin ho,
nung nagbukas na yung economies sa ibang bansa, ibig sabihin meron pa rin talaga, no, yung mga Tito Natics natin, na mga OFWs, no, yung ating mga bagong bayani, no, ay talagang na kahit papano ay nakabalik sa kanila pong mga trabaho, or yung iba hindi nga nawala ng trabaho, no, mga titos and titas. So yun ang kagandahan dito sa balita na to. So merong mga ilan, syempre may mga nawala ng hanap buhay, but then again ito ho signifies, no, yung mas marami yung mga nakakip ng kanilang trabaho kasi nag-increase pa nga yung remittance. Ayan po mga titos and titas. Good news po yan. Next news, ito sa papasok lang natin ha. Zimbabwe government denies crisis as inflation jumps to 840%. Ito, ay bakit binabalita ni Tito Vlogs to? Kita mo naman, Zimbabwe inflation 840%, ano, mga titos and titas. Ito lang ho, no, gusto ko lang hong i-highlight dito, no. Teka, hahanapin natin the figures were established shortly. Sinasabi ho kasi dito sa news na to, no, ang taas ng inflation rate nila na wipe out po dahil dun sa taas ng inflation rate, na wipe out yung mga savings nung mga citizens nila. Kasi kumbaga, nawalan halos ng value yung pera na tinatago mo sa bangko. Okay, no? 'Di ba? Kasi nga sa taas ng inflation. Ayan mga titos and titas. So, bakit natin kinukuwento 'to? Kasi ho, mga titos and titas, ito ho yung mga isa sa mga dahilan, no, kung bakit ho na-imbento yung Bitcoin. Ayan mga titos and titas. Kasi it is hedge against inflation. So, napanood nyo naman siguro, no, yung ating vlog about Bitcoin, ay kinuwento natin dyan, no, kung bakit hedge against inflation ho yan. Kasi imagine niyo, no, kung kayo ay nasa Zimbabwe at ang hawak nyo ay yung pera nila, tapos nagkaroon ng ganitong inflation, di ba? Di mawawalan ngayon ng value yung pera mo. Pero if you are holding, let's say, a foreign currency or a Bitcoin, no, for that matter, ay kahit papano masasave mo yung value, yung value ng pera mo. So yan ho yung isa sa mga purpose kung bakit kinreate yung Bitcoin. Ayan na. Papasok na natin yung ating mga charts, mga titos and titas. Alam ko naman, ito ang pinakakaantay ninyo bukod dun sa showbiz, no? Wala muna tayo showbiz ngayon. At saka yung weather, wala muna, ha? Ipasok natin itong PSEI, mga titos and titas. Sabi natin kahapon, dalawang hammer, nagpakitang gilas, no? Ang lakas talaga pagka dalawang hammer, no? Kasi ibig sabihin, nakakadalawang beses na bullish yan, kaya ngayon, ang ganda. So, nag-close na tayo above this blue line. So, we'll see tomorrow if we can trade above this blue line. Okay, mga titos and titas, kasi nag-close na tayo dyan. So, yun ang mas maganda. Ano ba ine-expect natin? Kaya ba natin gayahin ito? Yan, yung ilang days to na green. 1, 2, 3, 4, 5 straight days na long green candle. Pagka lumagpas tayo dito sa blue. Okay, mga titos and titas, ha? So, pwede ba yan? Pwede naman kahit na dribble tayo ng konti, di ba? So, ang next resistance na ho natin is itong pink line. Ito ho, sabi natin, matigas-tigas na konti itong resistance na to. Hindi matigas-tigas na konti, matigas ho talaga yan. Talaga yung resistance na yan, 200. Lalo na pagka sa index. Nakita nyo naman yung mga blue chips natin, di ba, mga titos and titas? Hirap na hirap biyakin yan, ano? Yung Jollibee lang, hirap na hirap sipain tong 200 MA, no? So, tong index, probably, mahihirapan din yan, ano? This will, pagka nauntog tayo rito, we will officially close the gap, no? Yung close, tama ba? Mako-close ba na? Hindi, ang gap natin nandito Hindi pa rin sa 6-7 level, kailangan mas maganda siguro ma-close natin yung gap. So we can trade probably slightly above this 6,600 level. So expect nyo yung gap kasi nasa 6,700. So pwede ma-close natin yung gap, ha. So ito ho yung crucial natin, ano. So sa ngayon, once na kasi na mag-trade na tayo dito sa 50 MA natin, medyo mas malinis-linis na yung highway. Ang susunod mo na resistance itong 6.3 na, and then eto, near na nga dun sa 6.5, 6.6 level, mga titos and titas. Tignan natin sa weekly, ha. Maganda yung performance ng market, yun nga lang, yung volume niya talagang manipis pa rin. So, sa weekly, it will also coincide, no? Tama-tama yung 6-7 natin. Ito rin. Yan. Itong blue line, Maganda-ganda kung dyan tayo. Aabuti natin yan. Ito kasi kinapos tayo ng konti rito, sa run na to, no? Huminga muna ng konti.
And hopefully, eto tamaan natin itong 6-7 level no, ng PSEI. Dyan muna. Dyan muna ha mga titos and titas. And yung support and resistance natin, lahat ho ng MAs, no, pagka titignan ninyo. No? Yung nagtatanong ho, bakit sinisilip natin itong market lagi, no? Kasi ho, no, sabi nga natin, ito yung mothership no. Mahihirapan ho lumipad yung mga stocks pagka ito hong market natin ay nag-aalburuto. Yung karamihan ng mga stocks, syempre, damay-damay, hawa-hawa pagka yung mothership mo ay sablay. Ayan, kaya lagi ho natin binabantayan. Dito ho tayo kumukuha ng direction. Kaya nga sabi natin, top-down approach, di ba? So PSE, the whole market, and then sector. Ano yung sector na po pwede? Ayan, tsaka then bababa ka doon sa particular stock. So ayan ho, tinuturo din natin doon sa webinar. Next natin, ipasok na natin yung dito na muna. Unahin natin yung dito. Ayan, eto. Okay, si dito rin, ano, maganda rin ho yung kanyang performance. Up siya ng 2.47%, nag-high ng 336, nag-close ng 332 mga titos and titas. Ang kanya hong resistance na, no, eto na ho, kasi nalakpasan niya na itong 330 yung 330 level. Ito ng 345. Yan, 345 area ang kanya pong resistance. And then after that, ang next na po is yung 393, 395 area, yung kanya hong high. So probably mga 390 area, yan na ho yung next na resistance niya sa daily po. And then, ang support niya po, lahat ho ng mga nanditong linya will act as support, no, mga titos and titas. Ang mas gusto natin sana, kasi lumalayo no, mga titos and titas. Siyempre, sa daily mo, malayo na yung EMA, malayo na yung blue, malayo yung pink, no? Pero ito hong EMA na to, obviously, magko-cross na ho ulit yan dito sa blue kasi nasa itaas na no? So, ang gusto sana natin, wag na siyang masyadong iwanan. Kasi may ugali naman to na sinusundo niya yung EMA. Katulad ho nito, no? Itong run na to, makikita ninyo, sinundo niya yung EMA. Nag-trade nga siya doon near the EMA. Okay? So, halimbawa, itong first run niya na to, itong leg na to na panibagong uptrend, no? Kung dito ho natin gagayahin yan, nagte-trade siya above, so dinidikitan niya naman. So, okay. Undiskarte po pwede, antayin nyo medyo dumikit yung presyo dito sa EMA. Yan, para medyo safe ka. Kung kakarga ka rito. Yung Playbook 4.0, ay nandun na ho sa Patreon. Yan mga Patreonatics, ano? Mga titos and titas. So, yan ho, no? So, lahat ho ng support dito sa linya na yan, mga linya na yan will act as support, mga titos and titas, para dito sa uptrend na to. Sa weekly ba? Ano ba lagayan natin? Nagte-trade na rin tayo above the blue line, ano? So, lilinis ang highway natin Ayan. So, ang mag-a-act na lang po na resistance natin, itong mga dati nating mga resistance kung saan tayo nauuntog, yung mga presyo. Kaya, so, 345 and 390, mga titos and titas. Okay. Next, balita ay balita tuloy. Next stock, no, mga titos and titas. Pasok muna natin itong MM. Unahin naman natin ito lagi na lang nahuhuli unahin natin. Tapos susunod natin dito yung puro mining na yung mga ayaw na sa mining, pwede na i-skip. Kaso nga lang baka mamaya may magkabulungan doon. Sayang naman ang panonood ninyo. Eto po MM pa rin, ayaw pa rin magpahuli, mga titos and titas, no? Meron na nga siyang short term, no, na uptrend, mukhang V-shape ang gustong recovery. Wala tayong magagawa kung yan ang gusto mong recovery. Ito muna, hanggang dito muna tayo, mga titos and titas. Yan 375 area, no. Dagdagan natin, baba natin itong isa. Yan, lagay natin dyan, no. 375 area ang pinakadulo mo. So ano ang mga resistances? 337, 340 area. Yan. Ito. Lagay natin dyan. Yan. Naging 331 331. 347. Itong recent niya. Pwede ito. 330 area. Yan ang kanya po, no? Kanyang resistance. Kasi wala na tayong guhit, no? Nagbe-base na tayo doon sa mga presyo. Katulad ho ito. Kung saan yung dati niyang support turned resistance. So, pwede niya maging resistance naman ho ngayon yan. Baliktad. And then, after that, probably ito na, 375 area. Mga titos and titas. So, yan ho muna. And our support, ito hong mga linya na yan na aakyat dahan-dahan. Maganda ang gawa nito kasi bakit? Hindi nang bubulaga no? Dahan-dahan lang ang kanyang pag-akyat. So mas maganda rito, wag niyo namang hahabulin kasi may mga pullback naman katulad ho nito.
green siya, isang dire-diretsong green, maganda, tapos biglang may pullback. Yung iba na shake out dyan, pero ikaw pwede kang bumili, di ba? Ito, another long green. Pwede pag nauntog dito, may pullback. Di ba? So, pwedeng doon ang karga. Every pullback, doon ho ang kargahan. Kaya nga, hindi maganda to pag hinahabol eh. Yan po, yan po muna ang ipasok natin. Pupunta na tayo sa mga mining ha, mga titos and titas. Unahin na natin yung nagbigay ng dividendo. Ano ang nangyari? NIKL, no? Obviously, syempre, finactor in ho yung 0.22 na dividend. At kaya we are trading now dito sa... Kanina, sabi nga, bakit daw green pa rin? Green pa rin yung candle, tinatanong sa Tito Natics natin. Kasi po, nag-close tayo sa high, nag-open tayo sa low. Kung gano'n. Kaya ho, green pa rin yung candle natin. Pero down tayo ng 2.80%, no, mga titos and titas. 2.80 ba? 2.80. Tama. 2.80% mga titos and titas. Ano? So, kasi nawala na, masyadong mabilis kasi yung inakyat nitong NIKL kasi probably nga dun sa mga gustong kumuha ng dividend. So ngayon wala na hong naka-attach na dividend. So magte-trade na ho ito ng normal. Ang nakikita ko lang ho dito kasi meron tayong gap eh, no? Ito, no. Ito, nasaan ba to? Ang high nito is 287. So may gap tayo sa 288 area, mga titos and titas. Mas maganda, no? Para sa akin lang, para kay Tito Vlogs lang, no? Balikan itong gap na to para mas malinis. Kasi kung gusto niya nang tumakbo ng dire-diretso, mas maganda kung babalikan itong gap, yung area na yan, yung 288 area na yan. Hindi naman malayo, no? Kasi it coincides ho dito, noong December 2019, nakakita tayo ng support dyan, eh, no? So, yan yung mas magandang support, no? So, eto, mas magandang kargahan. Konti na lang yan, 313, ano? Saka 288. Konti lang yan, sandali lang yan. Kayang-kayang balikan yan. No? Ayan, ha? Yan muna, no? Yan ho, kung mga gusto nitong NIKL, dyan ho ang bilihan. Ako, lalabas lang ng konti rito, baka probably pwedeng buntutan lang yan, tapos na eh. Mga titos and titas eh, pwedeng buntutan. Para pagka tumakbo tayo, no? Malinis-linis, wala tayong iniisip na baka bumalik sa gap. Yan po. Suggestion lang naman yan, baka lang gustong gawin, ano? Next, ipasok natin, isa na ng mga mining, no? Mga titos and titas, itong LC. Okay, ito nire-request ng mga Patreonatics natin eh, no? Pasilip daw ng LC. Up ho kanina ng 6.47%. Obviously, bakit ho? Kasi up yung gold eh. Sabi nga naman natin, nakaangkla ito sa gold. Kung makikita nyo, di ba? Ang ganda ng pagkakadrawing. Bakit? Sabi natin kanina nung nasa live, ito eh, no? Nag-a-act as support itong red line, okay? So, kahapon may shakeout ng konti dahil nag-close siya below the red line. Pero hindi niya pinatuloy na mag-cross yung EMA sa red. Ngayon, pinalo na ng green eh. So, kinambyo na. Kasi kumakambyo naman din ho yung presyo ng gold, no, sa world market. So, nakaangkla ho ito. So, papakita ko sa inyo. So, tandaan nyo na uptrend, steep uptrend, tapos nag-correct. Okay? Tapos MACD niya nag-cross din, tapos nagme-minor na, di ba? Nagme-minor na. So ano ma-expect mo? Ito ang presyo ng ng gold. Ito ang chart ng gold. So, di ba si gold uptrend, okay? Tapos nag-correct, okay? Ang pagkakaiba lang nila, ito nga nag-cross eh, nag-cross yung gold. Si LC ayaw nang pa-crossin eh, inakyat na kagad eh. So, uptrend, nag-correct, no? MACD, makikita mo, di ba? Ito hindi mahinhin yung pagkakakambyo eh. Obvious na obvious, no? Na minamadali. Ganyan ho ang pagka-mining, ano? Ganyan ho pagka mga mining stock, sabi natin, yung correction ho malalim pero sandali lamang. So halos parehas na parehas, di ba? Yung chart ho ng LC at saka ito, minimimik niya ho itong chart ng gold, mga titos and titas. So yan ho, yun yung catalyst na mga titos and titas. So may catalyst, may chart na maganda, so po pwede. Yan. Pero again, reminder, no, ang LC ho is a penny stock, no, mga titos and titas, ha. Kaya ho, syempre, wag masyadong greedy pagka yung mga ganyan. Kailangan alalay lang din, ha, doon sa capital na ide-deploy nyo. Pero eto, hindi penny, etong susunod natin, etong PLEX. Eto gold din po itong PLEX, no. Pero ito talagang hindi na to kasi ang presyo nito ayan na paga 344 na eh, mga titos and titas. So makikita nyo, tinatrack din yung presyo ng gold, steep uptrend, correction, bigla nga nag-dive biglang nag-dive, and then ngayon pabalik na rin ho siya.
Same with the MA. 'Di ba Tito Raymond, yung sabi ko sa iyo, hindi magsisiro yung MA ay yung MACD, no? Hindi didikit sa zero yung MACD nung LC. Hindi magdidikit 'yon. Kasi mabilis lang ho talaga mag-correct pagka mga mining. Yan. O yan, mga tito moves yan, mga titos and titas, Wala sa libro yan, mga titos and titas. So, eto po, sabi natin, itong PX, pwede sana ang bodega is 325, no? Ako mataas nga ako dito kasi ang tinitignan ko ho dito, medium term play itong PX, mga titos and titas, no? Hindi natin 'to i-consider kasi nga ito kumbaga blue chip ho ito ng gold ng gold stocks no. Ito ang blue chip sa gold stock. Kung gusto mo halimbawa bumili ng gold stock, no? Dito ka sa PX, no? O kaya yung isa yung APX. Yan dalawa na yan. So ito, medyo medium term play, kaya sabi natin, ang pwede mong bodega zone dito is yung 325 level ito. Oo, muntik pang may ma-shake out dito mga Patreonatics natin. Pero syempre, may mga anti-shakeout bakuna yan O, di ba? 325 level Ayan ang bodega, yung 325, hanggang dito yan. Hanggang dito pwede ka magbodega diyan. Ito, yan yung pwede pa nga yan. Eto, consider mo na to, tong taas na to, yung 363. Ayan, pwede ka pa dyan. Pero ako, medyo mas gusto ko pa kahit magbodega hanggang dito Teka, ito kasi yan. Yung 360 pwede, 325 to 360, di ba? Yung area na bodega. And pwede pa yan, 415 hanggang dito. Sagad. Malayo nga lang yung range pero tignan mo naman kasi yan. Pagka sinum out mo yan, mga san ba galing yan? Saan ba galing to? Sa Etneb galing to Sa Etneb ito galing. Teka, i-zoom out natin. I-weekly natin para Ayan galing naman ng 30 yan. Kaya nga sabi natin, pwede ang bodega mo 225 to 415, yun yung high range, no? Kasi nga medium term play. Ayan mga titos and titas, lahat ng a-attend ng ating webinar. Pati yan kung paano kayo magbubodega kung medium term play, paano ang diskarte ng bodega. Nandun no? Yan yung i-share natin. Mahaba-haba, hindi natin ma-share lahat dito no? Kaya kung gusto niyo isang upuan, ay doon po yan yan sa webinar. Magkita-kits po tayo sa Friday. Paano? Ayan yan muna yung PX. Mining tayo at saka yung dalawa, mga titos and titas. Salamat po sa inyong pagsama at panonood. Lalo na doon sa mga hindi nag-skip ads at saka naka-auto like. Salamat po sa inyo. As always, mga titos and titas, stay safe and God bless you all. Bye!